May bago tayong bida dito sa Pilipinas at ang pinag-uusapan natin ay hindi macho na bida na nakasanayan natin sa pagpapanood natin ng mga pelikula. Ito ay tunay na buhay na bida. At itong bida na to ay nakasalamin at medyo payat at pag tinignan mo, hindi mo akalain na bida siya talaga. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay si General Nicolas Torre III. At sa mga may hindi alam kung sino siya, ayan, eto siya. Ngayon, sino ba si General Nicolas Torre III? Ito po ang bagong CIDG director natin. At bakit ko nasabi na siya yung bagong bida natin dito sa Pilipinas? Kasi ngayon napapansin na natin siya sa mga iba't ibang mga nagagawa niya para sa ating bansa at para sa pagpapatupad ng ating mga batas. At pag-uusapan natin ngayon yung top 4 savage moments ni General Torre. At bakit napapansin na siya ng taong bayan? Okay, umpisahan na natin to. Number 1. Naalala ba nyo back in 2023, may isang ex-cop na tumutok ng barel dahil sa isang traffic altercation at nagkaroon siya ng road rage. At pagkatapos ng traffic altercation na to, ay imbis na huliin siya, binigyan pa siya ng presscon ng ating mga kapulisan. Ang in charge ng presscon na yon ay yung dating QCPD chief na si Nicolas Torre. At nagalit ang ating mga netizens nung nakita nila tong presscon na to. Yung isang ex-cop na nanutok ng baril, siya pa yung binigyan ng presscon na parang siya pa yung naging biktima. At napahiya si QCPD Chief Nicolas Torre dito sa insidenteng to. Pero bakit ito naging unang savage moment natin ni General Nicolas Torre? Dahil po, imbis na pinanindigan niya at pinaglaban niya yung pagkakamali niya sa paggagawa ng presscon, ginawa niya ay nag-resign siya bilang QCPD chief. Kaya savage moment to. Dahil para sa isang namumuno sa atin, kakaiba yung ginawa niya sa pagre-resign niya. Kasi kadalasan ng ating mga politiko o mga ibang namumuno sa atin, ang ginagawa nila ay paninindigan pa nila yung mali. At magmamatigas pa sila. At hindi sila magbibitaw sa pwesto. Marami tayong kilalang ganon, di ba? Pero si General Torre, imbis na pinaglaban pa niya yung pagkakamali niya, umamin siya at nag-resign siya agad. At dahil doon, isa nga to sa ating mga savage moments. Pangalawa, yung pag-aresto sa KOJC cult leader na si Quiboloy. Alam mo ba gaano kahirap yung ginawa ni General Torre? Nung na-assign siya bilang Davao Regional Director, ang isa sa kanyang mga kailangan ipatupad ay ang pag-aresto kay Pastor Quiboloy na nasa Davao. Mahirap yon dahil alam naman nating lahat gaano ka makapangyarihan itong si Quiboloy dahil bata siya ni Duterte. At alam naman natin gaano ka makapangyarihan itong mga Quiboloy at itong mga Duterte sa Davao. At kung gaano karami pa rin mga tao ang nabubudol nila at naniniwala sa kanila kahit na gaano karami mga krimen ang nagawa nila. Pero pumunta doon si General Nicolas Torre at kahit na umabot ng ilang araw at ilang linggo, ipinatupad niya ang batas at naaresto niya si Quiboloy. Kahit na sa dami ng bumabati ko sa kanya, nagsampa ng mga iba't ibang mga kaso o kaya mga TROs, ipinatupad pa rin niya ang batas. At dito niya unang pinakita ang kanyang tapang at yung kanyang pagkaporsigido na mahuli itong si Quiboloy. At doon ako unang talagang humanga sa kanya. Dahil nakita natin dito na kahit na gaano karaming mga sumusubok sumira sa kanyang reputasyon at magkalat ng kung ano-anong mga fake news tungkol sa kanya at sa kanyang operasyon, pinagpatuloy pa rin niya yung pagpapatupad ng ating batas at naaresto si Quiboloy. Number 3, nagsampa siya ng kaso laban sa ating ex-president na si Rodrigo Duterte for sedition dahil sa kanyang pagbabanta sa buhay ng ating mga senador. Pero ako mismo hindi ko alam kung mananalo ba si General Torre dito sa pagsampa niya ng kaso ng sedition against former President Duterte. Pero the fact na nagsampa siya ng kaso laban sa ating ex-president, pinapakita niya dito na hindi siya takot kay Duterte at pinapakita niya dito yung mga tamang paraan laban sa ganitong klaseng mga pananalita at gawain. At pinapakita niya dito na hindi natin pwedeng tanggapin na lang basta-basta itong mga ganitong biro. Tulad nga nagsabi ng karamihan, kung nagbabomb joke nga ang mga ibang tao dyan, nakukulong sila. Eto, katanggap-tanggap ba yan? Na nagjo-joke ka about killing senators? Pero para sa akin, siguro dapat yung talagang ginawa ni General Torre ay nagsampa ng kaso ng sedition laban kay Duterte dun sa mga ibang ginawa niyang totoong seditious. Yung pag-meet niya with the retired generals, yung mga panawagan niya sa ating military at sa police na pumili na kung kanino ba sila talaga pumapanig, at yung nananawagan siya na wag na suportahan itong presidente natin, yan po ang tunay na seditious statements. Nakapagtataka nga na ang NBI at DOJ ay wala pang ginagawa tungkol dito na sinabi naman nila aaksyon na nila. Pero at least si General Torres sa kanyang kapasidad ay umaaksyon na laban dito.
Kaya hinahangaan ko siya dito. At ang pang-apat na kanyang savage moment ay itong pagsampa niya ng kaso ng libel sa mga nangangalat ng fake news at propaganda na itong mga trolls ni Duterte. At grabe naman kasi itong ginawa ng mga trolls ni Duterte. Itong troll na to, pinagkalat niya na may sakit daw si General Torre. Ang lakas ng loob na itong mga to para magkalat ng mga ganitong klaseng mga fake news. Kaya nakikita mo na malisyoso talaga itong mga to at may masamang intensyon talaga sila. At tama talaga na kinasuhan to ni General Torre. Kaya nakakatawa talaga itong mga DDS troll na to, no? Pag pinapakinggan mo yung mga sinasabi nila. Alam mong kabaliktaran talaga yung mga sinasabi nila. Lahat ng sinasabi nila ay what we call gaslighting. Kung baga kung ano sila o kaya yung tao na dinedepensahan nila, binabato nila lahat yun dun sa kalaban nila. Dito sa ginawa nitong troll na to, pinapalabas niya na si General Torre ay berdugo, mamamatay tao, bastos, at gusto siyang patayin. Pero kung tinignan mo lahat ng pagka-describe niya at mga sinabi niya, sino ba talaga tinutukoy niya? Si General Torre ba? O kaya yung kanyang amo na si Duterte? Panoorin niyo to. Torre, mukha kang pera, demonyo ka, kriminal ka. Mo, Torre. You can file all the case against me. You can send your assassin. Go ahead. Alam niyo na yung bahay ko eh. Pag ako namatay, number 1 suspect si Torre. Kasi si Torre, berdugo. Si Torre, ano yan, parang asong ulol yan. Siya ang tumatrabaho sa kalaban ng bangag na administrasyon. Kaya buti nga sa kanya na nasampahan na siya ng kaso para matuto naman itong mga to na itigil na yung pagsisinungaling nila. Harap-harapan nagsisinungaling itong mga to eh. At hindi na dapat nakakalusot yung mga yan. Kaya dahil dito sa mga nagawa ni General Torre, tinuturing ko na siya na isang bida sa ating bansa. Kasi para sa akin itong mga ginagawa niya ngayon at mga ipinapakita niya sa atin ngayon, siya ay isang modelong kapulisan. Ito ang magandang tularan ng lahat ng ating mga kapulisan. At dahil dito, marami sa ating mga kababayan ngayon ay natutuwa kay General Torre at hinahanga siya talaga. At natutuwa talaga ako so far sa pagkatao ni General Torre dahil siyang eksaktong kabaligtaran ni Duterte. Paano? Tignan nga natin. Unang-una, respectful siya, mahinahon at kalmado. Pangalawa, hindi siya nagmumura at hindi siya bastos. Pangatlo, sumusunod siya sa batas. At lahat ng kilos niya ay ayon sa batas at sa pagpapatupad ng batas. Pang-apat, marunong siyang mag-artikulo ng kanyang mga iniisip at kanyang mga gawain. Panlima, may integridad siya at matapang siya. Kumpara naman kay Duterte, isang tao na hindi marunong rumespeto na kahit sino, bastos talaga. Lahat na lang binabastos ni Duterte. Ang mga kababaihan, ang kanyang mga kalaban, ang Diyos, ang Pope at kahit sino man, lahat na lang babastusin niya. Pangalawa, mapagmura siya. Grabe ang hilig niya magmura. Ang hilig niya magbiro tungkol sa panggagahasa ng ating mga kababaihan. Ang hilig niya magbiro sa pagpapatay ng mga tao. Lagi nilang biro, lagi nilang pagpapatay at panggagahasa ang iniisip niya. Anong klaseng tao ang ganyan mag-isip? Hindi na nasa tamang isip ang ganyang klaseng tao. Pangatlo, lumalabag siya sa batas. Lahat ng kilos ni Duterte ay labag sa batas. Yung pagpapatay ng ating mga kababayan ay labag sa batas. Yung pagpaplanta niya ng ebidensya na mahilig siya doon ay labag sa batas. Yung pag-iimbento niya ng kahit na anong mga kwento na gusto niya para ipahuli at parusahan ang kanyang mga kalaban ay napakalala. Sunod naman, hindi siya marunong mag-artikulo ng kanyang mga iniisip. Alam mo paano natin malalaman yun? Dahil pag pinakinggan mo si Duterte, panay pagmumura na lang at iniisip na lang niya sa lahat ng mga problema ay patayin ang problema, patayin ng tao. Palagi na lang patayan dito, patayan doon. Kaya nagtataka nga ako kung bakit mayroon pang mga sumusuporta sa kanya eh. Yan ba ang klaseng liderato na gusto natin? Basta patayin na lang ng patayin ng tao. Kung sino gusto niyang patayin, papatayin niya. Kahit na walang kasalanan yung tao, basta galit siya doon, papatayin na lang niya. Yan ba ang gusto niyong liderato? Anong klase kayong Pilipino? Anong klase kayong tao na sinusuportahan niyo yan? O, eto pa. Walang integridad. Alam mo ang tao tulad ni Duterte ay wala talagang integridad. Bakit ko nasabi yon? Isipin mo na lang, lagi na lang siya nangahamon pero pag tinatanggap yung hamon niya, umaatras siya.
Lagi na lang siya nagbabanggit ng kung ano-ano pero kung sa kanya nakaharap yung mga pambabatikos, hindi niya kayang depensahan sarili niya. Ang panlaban na lang niya ay pumatay. Yun na lang lagi. Kaya ito ay isang taong walang integridad. At huling pinagkaiba ni Torre kay Duterte. Kung si Torre ay matapang, si Duterte naman ay duwag. Alam mo ba kung paano mo malalaman ng isang taong duwag? Ang duwag ay hindi lumalaban ng patas. Ang duwag ay nang-aapi lang ng mga kaya niyang apihin. Ang duwag hindi kayang tumapat sa mga kayang lumaban sa kanya. Kaya si Duterte duwag dahil kung may nahaharap siya na may laban sa kanya, umaatras siya lagi. Tulad sa pag-atras siya ng ilang beses kay Trillanes, hindi niya kaya si Trillanes. Nakikita mo talaga dito kaya alam mo duwag talaga itong si Duterte. Yan yung pinagkaiba niya kay General Torre. At dahil sa pagkakaiba na itong dalawang taong to, yan si General Torre ang mga dapat nating tularan. Hindi po si Duterte. At ang masasabi ko lang kay General Torre, sana ipagpatuloy niyo po itong mga ginagawa niyo at yung mga pinaninindigan niyo at mga pinaglalaban niyo. So far, so good. At sana magkaroon pa tayo ng mas maraming mga kapulisan na katulad ni General Torre. At sa mga nanonood ng video na to, be like Torre, not like Duterte. Kayo, ano tingin nyo? Okay ba kayo dito kay General Torre o kaya sumusuporta pa rin kayo sa mamamatay tao na tulad ni Duterte? Isulat lang nyo lahat ng mga komento nyo dito sa comment section sa ibaba. At pag nagugustuhan nyo yung mga ganitong klaseng video, subscribe naman kayo sa aking YouTube channel. At i-click na rin nyo yung notification bell na yan para mano-notify kayo sa aking mga susunod na video. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli sa aking susunod na video.